Marami pong kinakaharap na problema ang ating mga magsasaka sa sibuyas, partikular ngayon po na nagsisimula na ang anihan at magtatapos po ito ng mga buwan po ng mga Marso, Mayo, ano po. So ngayon, ano po ang kinakaharap na problema ng mga magsasaka ng sibuyas? Ay ang malaking problema talaga ng namin mga magsasaka ng sibuyas ay yung walang kasiguraduhan yung presyo ng aming produkto. Mhm. Sa ngayon kasi napakababa ang kuha na ng mga buyer. So, magkano po ang kuhaan? Ay ang lumalakad diyan ngayon ay parang 40 to 45 lang. Ay kapag 40 Oo. to 45 per kilo. Kaya siyempre kami mga onion grower, nangangamba kami sa mga ganyang presyohan dahil sa laki ng ng agricultural product na aming ipinapasok, ay baka ito ay hindi namin mabawi o baka mag-break even lang kami diyan. Wala kaming kikitain sa panahon sa isang season. Baka magkano po ba ang puhunan ng isang hektarya na magtatanim ka ng sibuyas? Ang Ano po ang competition kasi namin diyan, sir, ay per lata. Ang isang latang sibuyas kapag ikaw ay nagtanim, dapat budgetan mo ito ng mga 25,000. Ang isang lata? Isang lata. Bakit po naman 25? Ay yung mga inputs na ipapasok mo katulad sa magmula ka doon sa land preparation, sa inputs, yung binhi pa lang napakamahal. 2,700 na kagad yung binhi pa lang. Ay yung abono mo, yung pandamo mo, mga fuel ng iyong makina kasi puro deep fuel naman ang gamit namin dito. So, umaabot talaga ng 25,000 per can ang budget ng bawat farmer. So 25,000 per can. Oh. Ang isang hektarya, ilang pong lata? 8 lata. 8 lata. Oh, so times 25. Oh, ilan yun? 200 plus. 200 plus na 1,000 ang isang Sa hektarya, 200. Hektarya. Ilang buwan naman po yan bago maani? Ayan po ay mula doon sa pagkatanim, 90 days. Bali, 4 na buwan. 4 na buwan lahat. Oo, So, 4 na 4 na buwan. buwan. After ng 4 na buwan ay doon na magsisimula yung, siyempre para kumita ang farmers. Ano po ba dapat na presyuhan na nakikita po ninyo para hindi naman malugi yung farmers? Kapag kami ay nagmi-meeting doon, sir, sa MAPSI at saka doon sa aming samahan doon sa onion growers, ang lagi namin isinasuggest at hinihiling dito sa ating pamunuang bayan na sana magkaroon tayo ng farm gate na 50 pesos ang farm gate. 50 pesos yung simula, pataas, bahala na sila kung kaya pa nilang magpataas. Huwag lang sanang bumaba sa 50 pesos ang per kilo. Sino po dapat nagdidikta ng farm gate? Ay yun ay pakiusap namin na sana magawan ng ordinansa o kaya resolusyon ng mga pamahalaang bayan, ng mga lokal na pamahalaan kasi ilang bayan ito eh. Dapat pare-parehas. Ang San Jose, Magsaysay, Santa Cruz hanggang sa Mamburao. Isang buo. O isang buo dapat yan. Dapat uniform ang gagawin na farm gate. At saka isa pa, kung minsan kaya ang nakakapagpaloko do sa presyohan ay yung mga buyer na rin na dumadayo. May tanong kaibahan ng buyer na dumadayo at saka sa mga buyer na local? Local? Hindi. Yung mga dayo na buyer ay hindi, mali yung pagkakasabi ko kanina na sila yung nakakasira. Sila yung sila yung nakakatulong sa aming mga farmer. Kapag sila yung dumayo na rito, sila yung nakikipagkompetensyahan dun sa mga local buyers natin dito. Ang mga local buyers ang nagbababa ng presyo. Sa ngayon kasi sila pa lang yung mga available na buyer dito sa probinsya. Wala pa silang kakompetensya kaya ang kuha nila ngayon 40 to 45 lang per kilo nga. Kaya doon sa pakiusap nga namin doon sa lahat ng lokal na pamahalaan na sana magsagawa sila ng kanilang batas na yung farm gate ay huwag naman sanang
bumaba sa 50 para naman magkaroon ng kita ang mga farmer. May ginawa po kayong resolution? Meron kami ipinasa sa Sangguniang Bayan. Saan? Resolution yun ng onion grower at saka ng MAPSI. Ayun. Joint resolution yun ng MAPSI at saka ng onion grower. Ayun, na may resolution kayo regarding that na yung sa farm gate. Sa farm gate. So, kung doon sa inyong hinihiling na farm gate price, sa tingin nyo, sino ba dapat na nagdidikta niyan? Sa tingin po ninyo? Dapat Sa akin, farmers di ba? Dapat farmers. farmers Sila ang talaga dapat. nakakaalam ng inputs di ba sa farm inputs, kayo ang Kaya kayo namumuhunan. Kaya nga doon sa aming Producer. kahilingan, ang sinasabi namin ay huwag naman sanang bumaba sa 50 ang kanilang initial na price doon sa farm gate. Parang ganito lang po yan, magbibigay tayo ng sample. Ako ay gumagawa ng sardinas. Yan. Ako gumagawa ng sardinas. So, ang sardinas ko ay halimbawa sabihin ko ay 10 piso. No? So, yun ang dinikta ko. Kaya yun ang iiran na presyuhan, di ba? Alam mo, Sir Mar, Ano ang kaibahan niyan doon sa inyo? doon sa mga gumagawa ng mga ganyang produkto ay yan ang kaibahan namin ng mga magsasaka dahil kaming mga magsasaka ang dinidiktahan ng mga buyer kung magkano nila gustong kunin. Oo nga eh. Ang palay at saka ang sibuyas ganun, 'di ba, parehas? Oo. Kaya nakakalungkot na pangyayari na kaming mga magsasaka ay nadidiktahan palagi kung magkano lang ang gusto nilang presyo na itakda do sa aming mga produkto. Kasi kayo ang unang-una nabanggit nyo kanina, kayo ang bibili ng fertilizer. Kung halimbawa ang fertilizer ngayon ang bili ninyo ay 2,000. So susunod na taon ay 3,000 na pala, no? So sunod ulit na taon magiging Ang laki talagang diba? malaki talaga ang hindi ang pagkakaiba. Kami ay bumibili ng buto. Sino ba yung nagpo-produce ng buto ng sibuyas? Sila yung hindi Di ba kayo rin farmers? Ang nagpo-produce ng buto ng sibuyas? Di ba nanggagaling din sa inyo? Hindi. Nagtatanim? Binibili namin yan sa ISWI, sa mga company. At yung mga binibili namin mga buto, sila ang nagtatakda kung magkano nila gustong ibenta sa amin. Itatanim namin yun yung aming bibiling buto sa kanila. Pero di ba yung buto galing din sa farmers? Hindi. Hindi ba? Paano nangyari? Hindi kami nagpo-produce ng buto ng sibuyas. Hindi ka kayo nagpo-produce. Pero ang sabi ko, ang tanong ko lang, di ba ang buto ay galing din sa mga farmers? Sa ibang bansa nga lang. Sa ibang bansa nga. Ayun nga, di farmers pa rin. Farmers. So yung sa punto na yan, no, na binabanggit ninyo, kailan kayo nag-submit ng inyong resolution sa sanggunian dito sa LGU Magsaysay? Ay, nung pa yan, mga 2023 pa eh. 2023. So ano naging November siguro yon yung sinabit namin yun. Sino po ang natin dito, ang Committee on Agriculture Chairman ng Sanggunian? Kilala Committee on Agriculture ay si Konsihal Santiago yata. Santiago. Okay. Si Brian. Kumusta naman po naging effect sa kanila? Ay pinag-uusapan naman nila yon at mayroon na nakasalang na yon doon sa kanilang konsiho. Ang pagkakaalam ko nasa third reading na siya. Ano po ang mensahe po ninyo sa ating pamahalaan? Lalo na ngayon, talagang ang umiiran, parang papulusok pa ba? Ang pakiusap talaga namin ng mga farmer, at palagay ko hindi lang dito sa probinsya ng Occidental Mindoro, ay yon sa panahon sana ng harvest season ng kung ano man ang produkto, katulad ditong onion, huwag naman sanang sasabayan ng pag-i-import ng national government natin. Kasi alam naman na nila kung kailan ba yung panahon ng pag-aani ng sibuyas dito sa ating bansa. Sana huwag naman sasabayan yung pag-i-import ng mga ganong katulad na produkto kasi doon bumubulusok yung presyo. Hindi lamang sa sibuyas, pati sa palay. Kapag kaanihan ng palay, alam din natin kung kailan ang anihan ng palay. Bakit pumapasok ang mga importation? So doon kami na lalaglag. Kami mga magsasaka. Okay, mensahe niyo po sa ating mga magsasaka ng sibuyas at sa ating pamahalaan na rin po. Ay
Yun ang lagi naming pinag-uusapan at lagi naming pakiusap sa lahat ng mga kasamahan na huwag tayong basta-basta magbitiw ng ating mga produkto kung hindi dun sa ating pinag-uusapan na farm gate natin sana. Dahil kapag walang magbibitaw ng produkto sa mga mabababang presyong bumili, wala naman silang mabibili, kaya dapat magkaisa tayo. At nananawagan din ako sa pamahalaan na sana tulungan natin ang ating mga kamagsasaka na humanap ng market kung saan natin dapat dalhin. Sila yung ang pamahalaang bayan natin kasi ang pwedeng makipag-tie up, maghanap ng kanyang ka-tie up sa ibang mga probinsya para mailink natin yung mga produkto ng ating mga magsasaka. Yun ang malaking tulong ng ating pamahalaan, mapaprobinsya at saka sa mga lokal na pamahalaan. Kayo'y nakikinig kay Marraro at your service.